Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa DIRS 2.0. Andito ako para maghatid muli ng mga bagong balita tungkol naman sa Itbulaga and syempre sa mga Dabber Gods. So una, ibabahagi ko muna sa inyo itong naging post ni Karen Aistrup sa kanyang Facebook account. So video po ito at napanood nga natin napakahusay niya pong sumayaw nitong Pan-Tropiko. So, ang kulang lang po ay mahasa po siya ng sobra-sobra sa Itbulaga. So, maganda ang maging future at karera ng isang Karen Aistrup sa Itbulaga once na siya po ay natutukan ng sobra-sobra. At speaking of Karen Aistrup, meron pong ilang mga nakakapansin sa kanya. No, lalo na po dito sa video na inilabas ng TBJ na Facebook page. Ito po naman ay video ni Atasha Mulak na kung saan ay sumasayaw si Atasha. Kasama niya po dito si Karen Aistrup. So yung camera nakapokus po kay Atasha Mulak. Ngayon, natatakpan po itong si Karen. Hindi po nakapokus kay Karen kundi kay Atasha Mulak lang. Ngayon, napansin po ito ng ilang mga netizen. So, ito po yung komento po nila, Babasahin ko na lang sa inyo. Si Karen, katabi lang ni Tash magsayaw. Pero parang hagip lang siya ng camera. Kay Tash talaga nakapokus. Sana yung camera nakapokus na lang sa kanilang dalawa. Parang dati rin sa EB stage, parehas rin kumakain ng panset si Karen at Tash. Nakuhanan din sa camera si Karen pero ang special mention lang ay si Tash. And meron pong nag-reply dito, sabi niya, agree, I love Tash pero pansin ko rin nga na medyo napapabayaan ang mga datihan. So yung sa video po na inilabas ng TBG na page, lilawin lang natin ha. So hindi kasi tutok, hindi kasi katapat mismo ni Atasha yung kumukuha po ng camera. So parang paslant ba yung tayo nun? Kaya si Karen, pag gumagalaw, hindi po siya nahagip ng camera. Hindi naman ibig sabihin na ang TBJ production po ay merong pinipili, at merong pinapanigan. Hindi po ganun. So baka kasi may sumama ang loob na napapabayaan si Karen Aistrup, tapos si Atasha lang yung parang tinututukan. So, hindi po ganun. Bata pa naman itong si Karen and alam natin na meron siyang potensyal, And nag-aaral pa siya, Hindi pa niya pwedeng karirin ang pagbuhay showbiz, Kaya ang Itbulaga alalay lang po sa karera nitong si Karen Aistrup. Ang mahalaga, dito po siya sa Itbulaga. Si Tash naman kasi, tapos na po yan mag-aral. Ang tinututukan at pinupursue na ngayon ni Atasha ay yung showbiz career niya. Parang ito yung kanyang pinupulpil ngayon. Kasi tapos na lahat So ito na lang. Kaya kay Atasha po, nakatuon yung mga pagsasayaw sa production, Parang pinaplag ng sobra-sobra si Atasha kasi kaya na po ni Atasha na pagsabay-sabayin yung trabaho niya. Unlike dito kay Karen na nag-aaral pa po siya, nag-aaral pa yung si Karen kaya alalay lang ang TBJ sa kanya. Yun po yun. Once kasi na na-push ng sobra itong si Karen, paano na po yung pag-aaral niya? Na siyang importante sa kanya. Baka hindi niya na po yan matutukan. So, okay lang yan sa ngayon, bata pa naman si Karen. Samantalang pag-usapan naman natin ang papremyo po, ang magiging papremyo ng Itbulaga sa Grand Finals ng Rewind the Comeback Stage. Sabi ko naman sa inyo 200 to 300k ang papremyo ng Itbulaga sa Grand Final. Sabi ko naman sa inyo yung iba kasi nagsasabi baka house and lot, ganito ganyan. Malaki na po yung 200,000 Marami na yung magagawa ninyo sa 200,000. Pwede niyang i-business. Diba? Napakaswerte po talaga ng mananalo sa Grand Finals ng Rewind the Comeback Stage. So, ang lalaki ng papremyo ng Itbulaga kanina, kung di ako nagkakamali, nasa 80,000 yung nasugod bahay. Tapos, ang dami pa po nilang binigay na mga
regalo no sa nasugod bahay nila. Nakakatuwa, no? Ito ba yung nalulugi? No, ganito ba yung nalulugi na halos ipamudmod na po yung mga papremyo diyan sa kanilang programa. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa isang host, noon-time host, no? Noon-time host na kung saan ay di umano ay inoperan umano ng isang sikat na personalidad para sumama sa kanyang nalalapit na pagbabalik na programa. So, sinong noon-time show host ito? So, ito po ay napanood ko lang sa isang vlog dito sa Facebook. Mula ito sa Showbiz All in TV Official. So, ang tinutukoy dito ay ang TV host noon-time show na si Mr. Willie Rebillame na di umano ay may inoperan na isang noon-time show host. Sino kaya yun? So, hindi naman binanggit dito, no? Hindi naman binanggit sa video na to yung inoperan ng malaki nitong si Mr. Willie Rebillame umano. Umano ha, kasi hindi natin sure yung balitang yan. Sabi dito sa mga comment section, kung pagbabasihan natin ito, sabi, si Kim Chiu yata tinutukoy niyan. Di nga tinanggap offer, 'di ba? Tsaka si Kat Star Magic, hindi naman si Ana kasi tinanggap na ni Ana yung offer kaya nga wala na siya sa all host ng Showtime. Nakalito naman kayo kasi ang akala po ng ilan ay si Ana Ramsey na po yung tinutukoy dito sa video. Si Ana Ramsey po, 'di ba? Talagang nakuha na po no ng It's Showtime ng company ng production nitong si Mr. Willie Rebillame. So, nasa kanila na yon. At hindi naman yun inopera ni Mr. Willie Rebillame kasi nag-audition talaga itong si Ana Ramsey para po matanggap at makuha sa bagong programa nitong si Mr. Willie Rebillame. Although hindi pa naman pinapangalanan kung sino itong inoperan na isang host ng It's Showtime, ang buong akala ng ilan dito ay itong si Kim Chiu daw na siyang umamin. So, naniniwala ba kayo na oopera ni Mr. Willie Rebillame ng malaki itong ilang host or isang host ng It's Showtime? Di ba parang ang pangit namang tingnan na parang nanunulot tayo ng host ng isang programa. Di ba parang di naman yun gagawin ni Mr. Willie Rebillame, bagkus ay magpapa-audition na lang siya kung sino yung mga gusto na maging parte ng kanyang programa, no, para mag-host. Hindi naman ganyan na ugali ni Mr. Willie Rebillame na, 'di ba, manunulot ng isang host. Kaya hindi ako 100% nagtitiwala no sa mga bali-balita na lumalabas. Naniniwala lang ako once na confirm na po, no. Pero ito medyo 50-50 po tayo dito. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.